name is Tara and welcome to Uy Tara Usap Podcast with Tita Heidi. Yes, walang kakakayo dyan, yung sa baba. So, I actually invited Tita Heidi for, alam niyo naman, syempre marami tayong social issues ngayon and I just want to ask some few questions kasi as a millennial in Gen Z, ang dami namin tanong, di ba? About yung flood control project. Tita, ready ka ba? Ready. Pero bukod doon, syempre, tatanungin ko muna din yung, kasi hindi naman ako government official, so it's a POV of someone na hindi talaga familiar doon sa mga processes, like, for example, how do you get a budget approved first? How do you propose yung mga projects na gagawin mo throughout the year? So, mga tatanungin ko rin yun later. Let's go to the first question. So, Tita Heidi, after everything you exposed before, which is marami, we all know marami, so you can mention a few if you're comfortable. Ano ang pinakamalaking lesson mo about fighting corruption? Well, gaya nga na nasabi mo, Tara, no? Madami na tayong tinayuan na mga naging kaso. Ano yung pinakamalaking lesson? At eto talaga natutuwa ako dahil isang youth na katulad mo ang nagtanong at gusto ko rin yung sinasabi mo na wala kayong masyadong alam sa transactions sa government kasi I think dito kami nagkulang eh. Trabaho lang kami ng trabaho, ang kausap lang namin yung vouchers at saka yung agency people, no? Hindi namin kinakausap yung the ordinary people to let them be involved, no? Ano yung pinakamalaki kong lesson? Siguro ito yung kapag lumaban ka sa korupsyon, kailangan handa ka. Handa ka in the sense na, ang akala ko kasi noon, wala akong takot. Kasi alam ko wala akong ginawang masama, di ba? I know, more or less, alam ko kung ano exactly. Hindi ako kurakot, wala akong stories na kung ano-ano, di ba? Pero ang hindi ko alam, kaya ka palang gawan. Yan ang kakaiba, di ba? Bugbugan talaga, pati bayan ng dibdib. Kasi kaya kang gawan, lalong-lalo na ngayon na merong mga AI, merong mga troll, di ba? Parang ang tanong ko, Tara, yung bang lahat ng nagnakaw nakakasuhan? Hindi. Nakakasuhan pero nadidismiss, di ba? Yes. Ibig sabihin ba kung nadismiss, hindi siya nagnakaw? So yun din ang tanong ko dito, di ba? And pag tinignan natin, yun ang sinasabi ko, binabato ako, pero yung mga tao yung nagde-defend sa akin. Worth it pa ba yung ganun? Kasi ang tagal mo nang ginagawa siya. And sabi kasi ni Tita kanina, di ba, na parang against corruption siya and then hindi siya nagnanakaw. So ako, living proof ako doon. Kasi si Tita, nakikita ko, nagja-jogging with her dog sa townhouse kasi magkapit-bahay kami. And napakasimple. Townhouse, ilan ang kotse nyo? Actually, isa. Hindi Rolls Royce. Ako ng kapatid ko. Hindi Rolls Royce. Nakikita ko yung kotse nila. DRV. Diba? Diba correct? Kung ikaw, like, auditor ka, syempre, ang dami mong sinisilip na kaso. Pwede kang bigyan in exchange, para hindi mo isulong. Pero, living proof talaga, na hindi talaga nagnanakaw si Tita. Kasi, nakikita ko talaga siya everyday. So, I really admire you for that, kasi nakakasilaw talaga, Tita, kapag nakikita mo yung mga kayang ibigay sa'yo. Mga taong, talaga, diba, na pinupursue mo. And, yun nga, parang worth it ba? Kasi ang tagal mo na siyang ginagawa. Okay. So, yun yung susunod kong lesson. The fight against corruption is a fight against undying enemies. Di ba? Kapapakulong mo pa lang doon pagkatapos, may kinikreate na naman ng mga bagong ka talaga nila. Estilo ng pagnanakaw at mga bagong bibida dito sa ibang istorya ng patiwalian. Pangalawa, syempre, because you're fighting against people who are powerful, pwede kang mawalan ng trabaho, pwede kang masaktan. Dito mahalaga yung tinatawag nating pananampalataya. Yung pananampalataya, yung malalim na pananampalataya na magpapakita sa'yo na bakit mo ba ginagawa ito? Why are you doing this? Sabi mo nga, minsan binabash kayo, minsan why are you doing this? You're doing this because nakita mo may relevance kang naramdaman dito. Ito yung purpose somehow ng why you are doing things, di ba? You are doing this for the future of your only child, di ba? Yes. Ganon din siguro sa akin. 63 years old na ako, pero parang lagi kong pinapasalamatan. Yung napakahabang panahon na paulit-ulit kang tumatayo at nagbibigay ng pag-asa. Kasi parang ang iniisip ko, bilang nanay, parang pwede mong ihambing. Yung katiwalian pala, parang katulad ng pagiging ina. As a mother, kaya mo ba sabihin na pagod ka na sa anak mo? Ay, hindi. Oo. Pwede mo ba sabihin na, anak, pag may sakit ang anak mo, pwede mo ba sabihin, masama ang pakiramdam? Di ba? And when you think everything that we're doing against corruption is for your children, sa mga anak ninyo, kahit bata pa kayo, sa future ninyo, can you say no? Pwede bang mapagod?
Ay, hindi Oh, nga. yun. May point nga po yun. Yung next question ko, sa dami ng corrupt officials, napaka-powerful. Pwede kang masaktan, pwede kang mawalan ng trabaho, or like, pwede nilang tanggalin totally kung ano yung mga resources mo. Is it the people or the system that needs fixing? Anong unang dapat ayusin? Well, parehas, ano? When we talk of something that is systemic, when we talk of something that is culture-based, dapat parehas. Tao, sistema, proseso, ano? Pero pwede rin nating tingnan na yung paglaban sa katiwalian, yun din yung the same approach. If we are saying na nasa sistema na natin yung humanap ng lalapitan, humanap ng magiging ninong, yung mag-shortcut, di ba? Pwede rin natin sabihin na nasa sistema, nasa values natin, yung kagandahang loob na ingatan mo, pangalan ng magulang mo, and because of that, gagawin mo kung ano yung tama. So, it is both system and process. Kailangan nating baguhin yung kaisipan ng mga tao kasi minsan nakikita natin na mas madali yung wag makialam. Bakit ka makikialam dyan? Tahimik naman ang buhay mo. Pero ang tanong ko ngayon, bakit yung mga youth sa Reddit, kayo, di ba? Na naandun sa Instagram, di ba? Kayo ngayon yung nagko-comment, kayo ngayon yung tumatawag ng attention ng mga nepo babies, di ba? So, ang ibig sabihin, mayroong kusang pagbabago na nagmumula sa mga tao. Ngayon, anong kailangan? Yung pagbabago sa sistema at proseso. Paano natin gagawin? Gigisingin natin yung mamamayan. So, our favorite topic of the week, I guess, would be flood control. So, my question is, every year may budget for flood control. Pero bakit hindi ramdam ng tao? Ano nakikita mong root cause? Malalim yung root cause pag pinag-aralan natin. Baka abutin tayo ng ilang araw. Siguro na lang pag-isipan natin. Una, walang pakialam ang mamamayan For so long na panahon, di ba? Ang mga tao walang pakialam. Maiintindihan din natin yan, di ba? Sasabihin, bakit ko ba papakailaman yung pamahalaan? Kumakalam ang aking tiyan, di ba? Until after, nabaha tayo. Hindi tayo makapasok sa opisina. Yung mga kasangkapan natin nadala ng baha. May mga namatay sa baha. At tinanong natin, nasaan ang mga flood control? Okay? Ayun. Oo. Patuloy ang budget sa flood control. Pero ang problema natin, yung sistema at proseso ng budget na natatiling opaque sa mamamayan. Di ba? Hindi masyadong maintindihan. Kanina nagtuturo ako sa mga bagets sa UP. At ang sabi nila, ma'am, ang kapal-kapal ng budget docs. Tapos kahit nabasahin namin, sabi nila, ano ba ang mas interesting? Mas interesting daw yung basketball. Di ba? Totoo. So challenge sa atin ngayon, challenge sa akin, ginagawa akong very creative ang presentation ko pag nagtuturo ako. And sana sa susunod na session, kung meron pa, yun ang pag-usapan natin. How do we make public financial management, which includes the budget process, accessible, interesting, at kayang i-digest ang information? That's one. Second, we're looking at a system that is highly and deeply compromised. For example, yung selection at planning ng project. Nakita nga natin yung mga expose na ang nagdi-dictate minsan yung contractor. Kasi yung contractor, congressman din. O, diba? So, ito yung problema natin. Oo. Tapos, meron tayong mga sistema o proseso na walang transparency. Yes. Ayan, kayong mga youth, kayo yung mayaman at mahilig dito sa mga paglalagay ng mga data. Can you imagine, Tara, kung halimbawa, meron kang information in terms of ano-ano yung budget for flood control? Anong status nila? Sinong na-award? Diba? So, kapag nakita natin to, at pinag-uusapan natin, ginawa nating relevant na usapan, diba ang saya? Yes. Doon natin makikita na pwede pala na ang post sa social media, hindi lang yung nagfi-flex ka ng mga branded na suot, kung hindi, nag-uusap din kayo para sa future ninyo. Ano ba ang dapat nating gawin? So, education din talaga. So, eto, i-relate ko lang yung question ko dun sa sinabi mong Nepo babies. Should they be held accountable? Like the Nepo babies? Like, should we really bash them? Or what's your stand? Unahin muna natin yung mga nasa loob ng pamahalaan kasi sila yung may kapangyarihan. Okay, diba? so hindi ka agree na i-bash yung mga Nepo babies? Hindi ako agree, pero siguro hindi ako agree in the sense na nagsiship yung accountability sa kanila na focus, di ba? What's wrong with being a contractor? That's one question, di ba? Pero ang tanong, kung contractor ka na nanunuhol ka, o kaya contractor ka na ghost yung project mo, hindi ka lang dapat i-bash. Dapat ipakulong ka at dapat ipagawa mo yung project na ginost mo. Di ba kung ginost ka ng boyfriend mo, anong gagawin mo? Wala na daw, wala nang ghosting. If you could redesign how flood control funds are managed,
ano yung unang gagawin mo? Or anong unang babaguhin mo? Like, yung pinakasimple lang na feeling mo may impact. Dapat manggawa tayo ng sistema at proseso na leave it to the youth, i-drawing natin or gawin nating gumagalaw yung mga character, yung parang very interesting, hindi ba? Halimbawa sa planning, o paano pinaplan yan. So that if we get the interest of everyone in trying to understand paano ba nako-convert itong plano ng flood control at nagiging isang flood control project. Ano yung proseso? Ano yung mga dokumento? Ano yung controls? Then, ang magbabantay, hindi lang yung auditor. Ang magbabantay, kasama yung mamamayan, kasama ang mga kabataan. Oo, kasi parang ang nangyari, sila lang. Oo. Like, hindi talaga... Kaya na co-opt yung system. Oo, kasi sila din yung decision maker. Oo. Yung yes and no. Totoo. So, on public service naman, regarding the Senate run, I don't know if somebody asked you this before, pero you once ran for the Senate. Previous na election. Ano rin yung pinakamahalagang lesson you learn about politics and leadership? Kasi from what I understood, yung ibang position mo before, like yung sa COA, appointee. But this one, nag-decide ka na to run. So, ano yung difference pala ng leadership doon between being appointee and running for the government? Magkaiba Kasi yung isa, yung tinatawag nating pagtakbo, kasama yung politika na many not so good things about politics. That's why a lot of times, parati kong hina-highlight, hindi po politiko, lingkod bayan po. Diba? Kasi yun yung difference nun. Sana kung halimbawa, from the perspective of a public servant, ang gusto mo lang talaga, ano ang kailangan ng mamamayan? Kung ito yung kailangan ng mamamayan, paano ko dadalhin ang pangangailangan na yan upang matugon ng serbisyo, programa ng gobyerno? And then, ano yung role ko bilang legislator? Hindi ako mag-execute ng program, but I have to identify ano yung batas, ano yung sistema, paano gagamitin yung pera, yung oversight over the public funds. Hirap. Ano yung pinakamalaking lesson ng pagtakbo? Ginulat ako, di ba? Ako nga yung natakot, sabi ko, hindi kaya sinave yung ibang boto sa akin nilagay. Parang ako yung nag-isip ng gano'n. Kaya din ako natatakbo. So parang, Kasi independent pa. Oo. Siguro ang pinakamahalaga dito, yung sincerity. Kasi ito yung hinahanap ng tao. Siguro nakita nila yon, di ba? Wala akong binago, kulay lang ng buhok ko kasi ayaw pumayag ng kaibigan ko na hindi ako magkukulay. Remember, naka-white and talaga, wash out talaga yung hair ko. Sabi nila, hindi pwede hides, kailangan magkulay ka talaga. So, yun lang yung binago ko. And I think that is important. If our people can feel the sincerity of our candidates, kung nagagawa mong iparamdam sa kanila na bahagi ka ng sistema at proseso ng gobyerno at ng lipunan, nandito ka para maglingkod at tumugon sa kanilang pangangailangan. Hindi imposible yun Kaya lang ang tanong ko, ako na yung nag-start magtanong, kapag nakikita ko yung mga tao at sasabihin nila, sa iyo po kami nakakita ng pag-asa, doon ako natakot. Doon ako nag-start. Pressure naman nun. Totoo, that's the term. Hindi ko ba pinapataas lang ang pag-asa nitong mga to? Hindi ko ba sila binubudol? Di ba? Or hindi ko ba sila i-frustrate? Or i-disappoint. So right now, yun ang aking tinatanong. Am I better as someone like who I am right now? Yes. Or will I be better by running again and somehow embracing the nitty-gritty that is politics, but at the same time with a very clear position and a very clear conviction that as a public servant, ano yung pagkakaiba mo kapag pumasok ka sa circle ng politika. Ang hirap. I think that's it for Uy Tara Usap Podcast. Yun lang. Bye guys! Bye!